views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat! Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Isang mapayapa at, pareho tayo na naman. Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Huwebes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao, at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen sa lahat ng dako o sulok ng mundo. Kalaki po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. At siyempre, Huwebes na po tayo ngayon. Ang bilis talaga ng araw bukas. Uling araw na naman ng linggong ito sa ating pagsasayang papawid ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Ayan. At siyempre, si Don Pepot, babati po sa inyo. Good morning po, Tita Carmen. Good morning po sa inyo lahat. Sama-sama rin po tayong gumaming alas 8 ng umaga. Okay, all right, mga kaibigan. Sana masaya kayo sa umagang ito. Yes. At sa mga humihigop ng mainit na sabaw, hindi po kape. Dapat una raw po yung maligamgam na tubig Yes. bago kayo susubo ng inyong pagkain, yung solid. At pagkatapos, pwede na kayong uminom ng kape. Yes. Meron palang nabibiling kapeng barako na nakalagay sa tibag. Opo. Mas maganda po yun dahil yung kapeng barako, walang gatas, walang asukal. Bahala na kayo. Kaya parang mas maganda yun. Na may binigay lang sa akin ng aking anak dahil ayaw kong uminom ng kape na yung Yung mga 3-in-1. mga 3-in-1. O lalo pa, Masente po yan. Yung lalo kapag- pat kung hindi herbal, di ba? So, yun ang, sabi ko, okay to. Parang ano na rin. Parang yung, parang hindi, parang brood eh. Ikaw na, coffee, maglalagay na lang ng gusto mong asukal. Eh, hindi naman ako nag-aasukal. Kape na lang. Eh, iba nga, di nag-aasukal. Talagang pure na kapeng barako. Kape lang nilalagay ko. Wala akong gatas, walang ano. Although meron akong, ano ba yung condense. Meron akong yung powder. Creamer, Pero hindi ako naglalagay talaga. So, sa mga isyong ating tatalakayin, naku! Pinatawan na naman ng 60 days, mga kaibigan. Na tawag dito, yung pagsuspinde kay Congressman Kiko Barsaga. Matagal-tagal na pahinga to, 2 buwan na naman, di ba? Yes. So yan mga kaibigan, na ganyan po kalupit ang mga malulupit talaga. Ayaw ng, kung pwede nilang na i-expel, pero kapag ginawa nila yon, sigurado hindi na sila iboboto ng taong bayan sapagkat kitang-kita na yung pagsikil nila sa kalayaan, sa paghahayag ng katotohanan. Hindi na po maikakaila sa taong bayan ang katotohanan. Pagtakpan man ninyo at pilitin ninyong takpan ang inyong mga baho, pilit din po itong aalingasaw sa ating mga kababayan. Kaya
Yang inyong ginagawa na tila paghahadlang sa kalayaan sa pagsasalita, yan po ay tinatandaan ng publiko o ng taong bayan. Inaantay po yung susunod ninyong mga hakbang. Kaya ingat-ingat kayo sapagkat ang taong bayan ay gising na at huwag ninyong hintayin ang pagkakataon na umabot sa sukdulan ang galit ng taong bayan sapagkat kapag taong bayan ang nagalit, mawawala kayo lahat dyan sa posisyon. Diba? Yang inyong pinag-iinteresan, yang inyong pinagpipilitan, na kung kaya kayo nagtatakipan, nagsasabwatan, ay dahil ayaw nyo mawala sa poder ang inyong mga Panginoon na nagbibigay sa inyo ng mga biyaya at the detriment o sa kasipayuan ng mamamayang Pilipino. Kayo-kayo lamang ang nagpapakinabangan at hindi ang taong bayan. Kaya huwag ninyong hintayin dumating sa sukdulan ang galit ng mamamayang Pilipino na kahit sabihin pa natin na huwag tayong gagawa o lalabag sa ating saligang batas o sa batas, kapag kagalit ka nawawala na po lahat, di ba? Lalo na kung galit ka na, nawawala ka na po sa katwiran. Kaya nga po merong mga napapatay. Kaya nga nagkakaroon ng krimen kuminsan ay dahil sa labis-labis o sobrang galit, kung kaya hindi na nakapag-iisip ng tama o mali. Ang mahalaga ay mailabas nila yung kanilang galit. Pero may pag-uulat po, ang ating tagapag-ulat, si Chona Yu, ilan local holidays idineklara ni Pangulong Marcos. Okay, Chona Yu, ibalita mo. Nagdeklara si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng ilang special non-working holidays sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay para mahikayat ang mga residente na makiisa sa pagdiriwang ng mga lokal na festivals at anibersaryo. Walang pasok sa February 10, 2026 sa Talisay, Batangas bilang pagdiriwang ng founding anniversary nito, February 18 sa Bayawan City, Negros Oriental para sa pagdiriwang ng Tawo-Tawo Festival. February 26 bilang isang special non-working holiday sa Buog, Zamboanga, Sibugay. Pebrero 26 sa Zamboanga City bilang paggunita sa ika-89 na anibersaryo ng charter nito at February 28 sa Tansa, Cavite naman para sa pagdiriwang ng ika-112 araw ng Tansa. Batay na rin ito sa Proclamation number 1148. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Okay, thank you very much, Chona Yu. Isunod naman po natin ang pag-ulat ng ating kasamang Romel Madrigal. Turnover of office ceremony isinagawa sa Batangas PPO, bagong Police Provincial Director itinalaga. Romel Madrigal, ibalita mo. Formal nang naitalaga hambag ang pamunuan ng Batangas Police Provincial Office matapos sa gawang turnover of office ceremony nitong Pebrero 4, 2026 sa bulwagang Barako Camp Miguel Malbar, Kumintang Ilaya, Batangas City. Pinangunahan ng seremonya ng Regional Director ng PRO Calabarzon na si Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas na kinatawanan ni Police Brigadier General Melvin Napiloy, Deputy Regional Director for Administration. Sa okasyon, opisyal na iniluklok si Police Colonel Marlon Rupo bilang bagong Provincial Director ng Batangas PPO, kapalit ni Police Colonel Giovanni Merrick Sibalo. Tampok sa programa ang assumption of command kasabay ng formal na turnover ng command symbol at property and equipment inventory book bilang sagisag ng pagpapatuloy ng pamumuno at pananagutan sa lalawigan.
Dumalo bilang guest of honor and speaker ang gobernador ng Batangas na si Vilma Santos Recto na kinatawanan ni retired Police Brigadier General Arcadio Ronquillo Jr., pinuno ng Provincial Public Order and Safety Department. Sa kanyang mensahe, pinahayag ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta sa bagong pamunuan at pasalamat sa dating Provincial Director sa kanyang tapat na serbisyo. Sa inaugural speech ng bagong PD, nangako si Police Colonel Rufo na ipagpapatuloy at paigtingin ang mga programang naglalayong mapanatili ang kapayapaan, kaayusan at tiwala ng mamamayan sa kapulisan. Dinaluhan ng seremonya ng mga opisyal ng Napolcom Calabarzon, PRO4A, mga tauhan ng Batangas PPO at pamilya ng bagong Provincial Director. Ako, si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radio Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Okay, thank you very much, Romel Madrigal. Obvious na obvious po. Halatang halata. Ha? Yung inyo pong mga galawan na handang patahimikin ang lahat ng sinumang maglalahad ng katotohanan. Ayaw ninyong malaman ng taong bayan ang inyong mga galawan dyan. Ha? Kaya pilit ninyong inililihis ang kaisipan ng ating maraming mga kababayan sa pamagitan ng iba't ibang mga issue na inyong inilalatag at doon ipinopokus ang pansin para ang taong bayan ay maidivert ang kaisipan ng taong bayan diyan sa maiskandalo at maanumalyang flood control funds na kinurakot ng mga ilang politiko o ng maraming mga politiko sa gitna po ng kahirapan ng maraming mga Pilipino. Wala kayong konsensya, wala kayong puso, sapagkat ang inyong nililinlang, ang inyong pinagsasamantalahan ay ang taong bayan na naglukluk sa inyo sa posisyon, ang taong bayan na nagpapakain sa inyo 10 ng inyong pamilya, sapagkat sa amin na mamamayang Pilipino nang gagaling ang ipinasusweldo sa inyo. Yes. Kaya hindi ba isang malaking katrayduran sa taong bayan ang inyong mga galawan? Pilit ninyong sinisikil ang kalayaan ng ating mga kababayang magpahayag, pumuna sa inyong mga maling ginagawa. Nakalimutan na ninyo na kayo ay mga pangpublikong opisyal ng taong bayan. You are the servant of the Filipino people. Di ba? Kaya sa inyong mga ginagawa, huwag ninyong hintayin dumating sa sukdulan ang galit ng taong bayan. Sapagkat hindi naman bobo, hindi naman tanga ang taong bayan kung bakit ninyo sinususpindi ang isang Congressman Kiko Barsaga na ibinoto ng kanyang distrito para maging kinatawan. Para alam nila ang galaw ninyo diyan sa Kongreso, di ba? Kaya nga ang tawag ay representative at hindi representatives. Maliwanag po yan, di ba? Yes. Oh, pero anong ginagawa ninyo? Gusto ninyong sagkaan, gusto ninyong supilin, takpan ang bibig ng mga taong nagbubulgar sa inyo at pinalalabas ninyo na sila ang mali, di ba? Na sila ay mga siraang ulo. O samantalang kung tutuusin kayo di ba kayo? Sapagkat kayo ang nagpupumilit na takpan ang baho ninyo na umaalingasaw na sa sambayan ng Pilipino. Kaya tingnan nyo, maski sa informal survey, o lumalamang hanggang ngayon, ang Vice President Sara Duterte, nakakuha siya ng 97.6%. Ito po informal survey. Hindi ito kumpirmado na survey na opisyal, kundi ito ay isang informal survey. Ano nakuha nitong si
Hontiveros na dada. Walang tigil sa kadadada. Na parang kapatid ito yata o pinsan ni Trillanes, di ba? Kamukha rin ito ni Trillanes ay nagtatanim ng fake na witness, di ba? Kaya siya po ay nagkaroon din ng kaso sa Ethics Committee, pero hanggang ngayon, hindi umuusad ang kanyang kaso sa Ethics Committee, samantalang sa pamagitan po nitong si Puno na punong-puno ng kaepalan, agad-agad kumilos ang Ethics Committee para muli isuspindi ng 60 araw ito pong si Congressman Kiko Barsaga. Pero sabi nga, hindi niyo mapipigilan ang katotohanan. O yung si Congressman Leandro Reviste, pinaalis ninyo para hindi na makapagsalita, di ba? At para magawa ninyo ang lahat para plantsahin at ayusin yung alam ninyo na alam na ng taong bayan. Sinasabi ko na po, hindi na ninyo maloloko, hindi ninyo maisasakay sa tubibo ang ating mga kababayan. Dahil hindi po biro ang ninakaw na salapi mula sa kabangyaman ng bansa. Bilyon-bilyon na umaabot sa trilyon, mga insertions, mga ghost project, mga guni-guni na proyekto at flood control funds na nawala, di ba? Na ngayon, gusto ninyong palabasin na kayo ang mabuti, kayo ang magaling, di ba? Kaya pinalalabas nyo, humahanap kayo ng mga scapegoat sa inyong mga kapalpakan. At yan, eto na, yung naglalantad po ng katotohanan. Pero tayo po, sinasabi natin sa ating mga kababayan, patuloy tayo na magsatinig ng ating mga hinaing sapagkat yan po ay ibinigay sa ating kalayaan at kasangkapan ng ating saligang batas at hindi gagamitin nilang kasangkapan yung mga batas na nililikha nila para supilin ang ating kalayaan sa pagsasalita. So, si Hontiveros, 2.2%. Sa informal survey po ito. At itong si John Vic Remulla, 0.2%, mga kaibigan. So, yan po mga nag-aambisyon Sila po yung talagang kitang-kita natin at halatang-halata, ramdam na ramdam natin itong si Hontiveros, pati sa pagpapaganda, gusto niyang talbugan ang ating Vice Presidente, Sara Duterte. Maging sa pagbibihis, talagang presidential-like na, yung kanyang forma, pagkilos, umaasa ka wala kang aasahan, dito pa lang, butata ka na di ba? Si Vice President Sara Duterte, nakita naman ninyo, naka-t-shirt, naka-rubber shoes, di ba? Nakaragid lang. O pumupunta siya, tumutulong. Wala siya, hindi siya conscious basta ako rin, maganda ako kahit ano isuot ko, maganda ako, di ba? Yun ang feeling niya O kaya kayo, trying hard, dahil alam ninyo, gumanda man kayo sa pamagitan ng sayang, di ba? Wala rin mangyayari. Sayang lang po, hindi science. Di ba? Dahil ang puso ninyo halatang halata na marumi, madilim. Wala kayong iniisip kundi mga pansarili ninyo na interes. Ano ba ang nagawa mo, Risa Hontiveros? Yung museum ni Kian na iniimbita niyo pa ang taong bayan, katulad ditong si Asidre ng Tingog, nag-iimbita pa, puntahan daw, manood daw, panoorin ang museum, EJK Museum, na ang ginawa ninyong santo o tila santo ay si Kian na isang drug addict. Kung di po nagkakamali ang inyong lingkod, wag namang magagalit ang mga kamag-anakan, di ba? Yan ang ginagawa ninyong simbolo.
samantalang nabigyan na ng hustisya, nakulong na yung mga pulis na tumira diyan kay Kian, mga kaibigan. Pero yung mama sa paano, binigyan nyo ba ng pansin? Namatay. Walang pumansin, di ba? 44 yun. 44 SAP 44. Yes. Oh, na pinatay nang hindi man lang tinulungan sa panahon ng yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. Samantalang naka-standby ang mga sundalo at pulis na naghihintay lang ng hudyat. Pero mas minarapat nila na makuha ang daliri ni Marwan kaysa sa mailigtas ang buhay ng SAP 44 special train po yan Yes. ng mga pulis. So, ganyan din po itong si Kian. Mas minarapat pa na ibunyi ang isang Kian na di mano ay isang drug addict, mga kaibigan. So, iimbita pa kayo. Sino ang pupunta rin? Di kayo rin. Kaya kayo nag-iimbita dahil walang pumupunta. Ngayon, ito pong kaguluhan naman na matagal na rin nating naririnig. Yung mga kukuku, kurukuku, paloma, di ba? Diyan Ligada sa Senado, mga kaibigan. Papaligarda na. Pinakalat nila yung balita na ang pasimuno raw ay itong si Senadora Loren Legarda, di ba? Na kinontra naman ni Senadora Loren Legarda na nagsasabi wala siyang hangad maging Senate President. Pero kahit wala kang hangad, kung yung mga nakapaligid sa yung mga iba pang mga senadores ay gusto kang iluklok bilang Senate President, wala kang magagawa, di ka pwedeng tumanggi dahil yun ay tawag ng tungkulin, di ba? Pero ang nangyari po, mga kaibigan, sa tila nakakuha na ng numero, ito pong si Senadora Loren Legarda para siya ay mailuklok at maipalit dito kay Senate President Tito Soto. Hindi po nangyari sapagkat nakialam si Batman. Di ba? Si Batman nakialam na magitan po siya. Kaya ngayon sinasabi na tila Power sharing. term sharing po, mga kaibigan. Kaya, paano natin, meron ba ng term sharing pa? Hanggang dyan ba naman term sharing pa? Halatang halata po. Kaya, umaklas o tumutol ang maraming mga senador dahil halatang halata na yung report ni Blue Ribbon Chairman Pampil Lacson ay tila pinilit, twisted, mga kaibigan, yung kanyang report na isusumiti na kung saan ayon sa chismis ay iniatras ng mga ilang senador yung kanila pong mga lagda o pirma dahil lantad na bias ang report ni Blue Ribbon Chairman Ping Lacson. Hindi po patas. At sa yung pong pananagutan ay tila may mga itinutulak siya na hindi naman po yun ang dapat managot. O ginagawa po niyang scapegoat yung mga itinutulak niya na mga personahe o mga tao na halata na pinoproteksyonan niya yung kanilang pinapanginoon na si Martin Romualdez. Kaya may mga scapegoat sila na pangalan na inilalagay sa kanyang report na hindi matanggap ng mga ilang senador dahil kitang-kita nila na patas at masasama sila sa galit ng taong bayan dahil malalaman din at malalaman kung sino-sino ang mga lumagda sa ulat na isusumiti ni Blue Ribbon Chairman Pampilo o Pinky Lacson. Yes.
Kaya pati yung mga kaalyado po ni Ping Lacson ay hindi makaya. Hindi po nila makayang isubo ang report. Dahil ang mga anggulo pilit, minamadali ang konklusyon at halatang pinilit kung sino ang tatamaan. Kaya ito ay tinawag po na fake committee report dahil sa kawalan ng kredibilidad at malinaw na may pagkiling sa kanya pong ulat o committee report, mga kaibigan. Kaya ngayon, nakapris yung pong draft ng Committee report. mga kaibigan. Nakapris po. Hindi ito mailabas ayon sa ilang senador dahil mas mabuti na wag nang ipasa dahil halatang halata po na ito ay depensa sa kanilang tinatawag na mga pinapanginoon o maaaring si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay hindi doon ipinunto ang kanyang ulat. Maaaring ito ay kay Joel Villanueva, kay Jingo Estrada at kay Chis Escudero. Hindi po yan matanggap ng kapwa senador dahil alam nila may mali. At kung sasama ka sa katangahan, kung sila sabing tanga, si Senator Pampilo Lacson, matalino nga sila di ba? Siyempre, yung pangalan nila, masasama. Kaya, kahit ako, babawiin ko yung pirma ko. Dahil sa pagkabasa ko, natira twisted, baluktot, hindi tama, hindi patas. Yung kanyang pag-uulat. Kaya sinasabi nila, isa raw pambabastos sa kanya bilang Blue Chairman Committee yung ginawa na ulat nito pong si Senadora Amy Marcos at Marculeta. Dahil yung pong ulat ni Senadora Amy Marcos at Marculeta ay taliwas doon sa kanyang ginawa na committee report. Kaya, ayan, mga kaibigan, mawawala daw ang respeto sa kanya bilang Bureau of Blue Ribbon Committee. Matagal nang pa niya, pangangatawanan niya na yun. matagal nang walang respeto sa iyo. Hindi lang ang mga kapwa mo senador dahil halatang halata obvious yung pagiging epal ninyo ni Senador o Senate President Tito Soto. Kaya anong respeto pa ang hinahanap ninyo? Kayo ang nag-aalis ng respeto sa inyong mga sarili para respetohin kayo ng inyong mga kapwa senador at lalo't higit ng taong bayan na nagluklok sa inyo sa posisyon. Halata na pinagtatakpan ninyo si Martin Romualdez o si Tambi o Tambaluslos, mga kaibigan. Halata po maging sa ginagawa ninyong pagdinig diyan sa Senado, halata na may pinagtatakpan kayo at yan ay si dating Speaker Martin Romualdez at ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. Bakit hindi nyo ilahad ng katotohanan at pabayaan yung taong bayan ang humatol? Pabayaan yung taong bayan ang mag-isip at magdesisyon kung may kasalanan nga o wala sa pagkawala ng tinatawag na pondo sa DPWH sa pamagitan ng Flood Control and Infrastructure Project na pilit ding itinatama ngayon ng DPWH. Pinalalabas na mali yung koordinasyon doon sa location ng proyekto sa iba daw na ilagay na lugar. Kaya
hindi raw tama yung mga ilan ulat na mga ghost project. May project naman daw. Oh, yun ang Nakalis gusto nilang lang. ano sa taong bayan. May Coordinates. nagkamali. Mali lang ang koordinasyon. Pero hindi po ninyo maloloko taong bayan dahil mismo mga taga roon ang nagsasabi. Di ba? O pinakikita maging dun dito sa kaya Mayor ba yan? Dolor? O pinakikita niya. Gobernador ng Mindoro. Yung mga proyekto na sa isang iglap ay nawawala na Gumuguho na. Gumuguho. Kaya wag na ninyo kaming lokohin. Wag na ninyong gawing mga panakibutas. Yung mga tao na nagsasabi lang ng katotohanan sa taong bayan dahil hindi nila kayang sikmurain na linlangin ang paniniwala ng taong bayan sapagkat salapi po pera na pinaghirapan ng mamamayang Pilipino ang ibinabayad sa buwis na sinasabi ko ng matagal na ang puhunan, dugo, pawis at luha. Kahit kami rito nagbabayad kami ng buwis. Madaling araw pa lang, gumigising na po kami para makaabot kami dito sa mikropono sa oras na nakatakda para sa aming palatuntunan. Di lalo na po yung mas mahirap ang trabaho, di ba? Yung mga nagpipiko sa lansangan na uminit, umaraw, Nariyan. umulan, bumagyo, nandiyan po dahil nanghihinayang sa bawat araw na mawawala sa kanila. Lalo pat ngayon sinasabi na maglilika daw ng batas itong si Majority Floor Leader Sandro Marcos na no work, no pay. Dapat talaga hindi kayo bayaran Wala naman kayong nagagawa Kung no work, yung pagpunta nyo lang dyan sa Attendance lang. Kongreso o sa Senado, work ng matuturing. Hindi po yun Ang work, yung paglikha ninyo, pag-ubos ng inyong mga utak para ma-improve, ma-develop ang buhay, ang ating ekonomiya, ang ating bansa, di ba? Wala po Ano bang nangyari sa ilang taon na pamumuno ng kasalukuyang administrasyon? Kaya ako nung umpisa, hindi ko matanggap na sinasabing nabudol sila, nabudol. Ngayon, natanggap ko na nga Noong mga ilang taon, nung unang taon, ayoko pang In denial pa. in denial pa Ayoko pang banatan, ayoko pang punahin, di ba? Kumbaga sabi, i-criticize mo kung kinakailangan. Kung kailangan isunod-sunod mo, gagawin mo. Nag-aalanganin pa po ako. Pero tumatagal, nakikita ko nga sa isang taon na pamumuno sa Department of Agriculture, wala pong nagawa. Hindi na iayos. Hanggang sa ngayon, pinalitan na siya nitong si Chula Laurel. Wala rin pong nagagawa, walang improvement tayong nakikita na para masabi na tayo may pag-asa na magkaroon ng food sufficiency. Yes. Wala po hanggang ngayon. Mahal pa rin ang bilihin. Ang hanggang bigas na sinasabi ninyo, meron ng 20 sa gano'n. Hanggang doon na lamang po. Pero dito, tingnan ninyo, puntahan ninyo ang mga pamilihan. Ang mga nakatusok, 50 pesos pataas. Nasaan na yung 20? Pinakakalman nyo lagi ang taong bayan. Pero dahil nga sa paulit-ulit na mga pangyayari, katulad ng ginagawa ninyo ngayon dyan sa Kongreso, sa mataas at sa mababang kapulungan, napilit ninyong itinatama ang alam ninyong mali. Na dapat kayo ay maging ehemplo ng pagsunod sa ating batas dahil kayo ang lumilika ng batas at kayo ang bantay sa pananalapi ng taong bayan. Pero ang nangyari, bantay sa lakay kayo sa salapi ng taong bayan o sa kabangyaman ng bansa. So, aasahan nyo ba na manahimik ang taong bayan? Aasahan nyo ba
natanggapin ang lahat ng gusto ninyong isubo, lulunin ng buong buo? Natural na may tututol at maging ang mga kasamahan ninyo na hindi kayang sikmurain ang ginagawa ninyo dahil hindi na po biro ang bilyong-bilyon na umaabot sa trilyong piso Yes. na bakit nangyari ito ng ilang taon nang wala man lang tayong narinig na pagtutol sa pinakamataas at sa pinakamakapangyarihan. Bakit nalulusutan o nakakalusot yung mga tinatawag na insertions, yung mga proyekto na hindi iniimbestigahan bago bigyan ng kabuang kabayaran, di ba? Na tungkulin ng Department of Budget and Management na bago bayaran, hindi ba tayo kung nagpapagawa, tinitingnan muna natin Tapos na yung trabaho. kung tapos na ang trabaho at kung ayos, di ba? O, yung nagpapagawa ng mga building, ng bahay, bago matapos ang bayaran, tinitignan Inspection muna. muna. Tayo hindi, nakalusot ng ilang taon. Bayad na kay Ghost. Mabuti na lamang at merong isang Vice President, Sara Duterte, na nagsabi na 2 tao lang ang kumukontrol sa pananalapi ng taong bayan. Nabuksan ngayon ang isip ng mga ilan hanggang sa sumigaw si Congressman Toby Chanko, di ba? At sinabi niya na may ganito, ganon hanggang sa nabuklat na ng tuluyan at lumabas na at lumantad na itong mga nagmamalasakit na katulad ni Congressman Kiko Barsaga, nito pong si Libiste. Congressman Libiste, na ngayon ay pilit ninyo na sinusupil yung katotohanan na kanilang ibinubulgar at ipinaliliwanag ng walang sinisino. Kaya ang taong bayan sumisigaw ng transparency, di ba? Accountability, at higit sa lahat, hustisya, justice Yes. para sa mamamayang Pilipino. Yan po yung maliwanag eh. Wala namang hinihinging iba ang taong bayan kundi malaman ang katotohanan at managot ang mga nasa likod ng mga ginagawa ninyong paglustay sa salapi ng taong bayan. Kaya sa pagpupuwilit ninyo na pagtakpan ang mga ginawa ninyo sa taong bayan, lalong ligwak-ligwak eh. Ha? Lalo pong Kakabulbuhol kayo nagkakalugat-ligwak dyan. at nagkakabulbuhol sapagkat hindi nyo malaman kung paano nyo tatakpan. Paano nyo pagtatakpan ngayon pa lang. Ngayon, natapos na. Nakapagsalita na. Di ba? Ngayon, bigla nyong bubusalan. Di ba maling move? Halata, obvious, na ginagawa nyong tanga, bobo ang taong bayan samantalang kayo ang bobo sapagkat ang estratehiya ninyo ay mali. Bakit hindi nyo pabayaan? Di ba? Para nang sa ganun, malaman ng taong bayan, hindi binabaliwala. Hindi siguro totoo. Pero sa ginagawa ninyo, lalong naniniwala ang taong bayan na may mali. May tinatago Hindi kayo. lamang ay mali, Yes. kundi maling talaga, mga kaibigan, na dapat itama at walang makapagtatama kung hindi ang taong bayan sapagkat taong bayan ang naglagay sa inyo sa posisyon. Taong bayan din ang magtatama ng lahat ng ginagawa ninyong mali sa pamamagitan ng hindi pagboto sa inyo sa susunod na eleksyon. Yes. Kaya huwag kayong magkakamali. Na basta-basta ilalagdan ninyo yung pangalan kapalit ng inyong salapi, ng salapi na inyong matatamo. Dahil ang kapalit niyan sa taong bayan na inyong boss, na inyong employer, hindi na kayo iboboto. Yes. Masisira na ang inyong pampulitikang ambisyon. O yan. Pero si Jonah Yu may pag-uulat, Malacanang natuwa sa pagbasura ng Supreme Court sa petisyon na kumukwestiyon sa legalidad ng ICI. Kahit, sige,
Chona Yu, ibalita mo. Sama Chona. Napatunayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tama at maganda ang hangarin nang itatag ang Independent Commission for Infrastructure na nagsagawa ng investigasyon sa anomalya sa flood control projects. Tugon ito ng Malacanang kasunod ng naging desisyon ng Supreme Court na nagbabasura sa petisyong kumukwestiyon sa legalidad ng ICI. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ang desisyong ito ng SC ay nagpapakita ng pagnanais ni Pangulong Marcos na maimbestigahan ang mga sangkot sa anomalya at mapanagot ang mga naglustay at nanamantala sa pondo ng bayan. Ayon kay Castro, obligasyon ng administrasyon na linisin ang gobyerno mula sa pag-aabuso sa pondo ng bayan, kaya sinimulan ito ng Pangulo sa pamamagitan ng Executive Order No. 94. Ang EO94 ang lumikha sa ICI para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Paano may mangyayari? Lumikha nga kayo ng ICI. Hindi naman ninyo nilagyan ng pondo. Di ba? Walang kapangyarihan na kahit ano. Walang kapangyarihan mag-contempt. Mag-suspend. Walang kapangyarihan na mag-imbestiga ng todo dahil wala silang pera. Di ba? Abono nga, yung mga nariyan. Kaya iba, Kaya- umasalis Walang nangyari sa ICI. Walang resulta Di ba? hanggang ngayon. Kaya kahit pa sabihin na ibinisura yung pagkwestiyon sa legalidad, diskresyon niya ng presidente na lumikha ng committee na para mag-imbestiga. Pero lumalabas na tulad din nitong impeach me, ay parang tila bahagi po ng script sa isang drama na kanilang nilikha. Ganyan din po itong ICI, lumalabas na kasama sa script Pampakalma sa para tao. maipakita sa taong bayan na interesado na imbestigahan yang nawawalang salapi sa kabangyaman ng bansa. Sinasabi ko na po sa inyo, noon ang taong bayan tahimik lang, umaasa sa pagbabago dahil yun po ang pangako ng umupo at iniupo sa pilitan ang revolutionary president sa pamagitan di umano ng revolusyon na si Cory Aquino. Pagbabago. Ano bang nabago? Yung mga dati pinalitan, hindi nakaupo, di nabago ang mukha. Pero Sila naman. ang nagsamantala sa kabangyaman ng bansa hanggang sa nagpasalin-salin na wala namang nagawa na pagbabago sa pagpaunlad ng bansa at ng pamumuhay ng taong bayan. Meron bang nabago? Lalo tayong nalublob sa kahirapan at ang masaklap inilublog tayo sa kamunoy ng kahirapan na habang tayo ay kumakawag, kumikilos para makahanap man lamang ng kahit anong maisusubo sa bibig ng ating pamilya at mismo sa ating mga sarili, ay lalo tayong nababaon sa hirap. Kaya dumarami po ang krimen dahil sa pagsisikap ng mga kababayan natin na makahanap ng ikabubuhay. Ang kanila pong nakikita sa kanilang mga sarili ay nagiging akyat bahay sila. Nakakalika sila ng krimen, nagnanakaw sila, at hold up sila. hold up ng lahat ng krimen. Tapos sino ngayon ang nagdurusa? Hindi ba ang mga mahihirap? Lagi-lagi kami ang sakripisyo, kami ang taya. Kaya paano nyo kami mapipigilan na hindi magsalita dahil sobra na? Tama na. Di ba? Sabi nga nung dalawa na nagsimula ng EDSA Revolution, Yumaong Enrile, Yumaong Ramos. Sobra na. Tama na. Ngayon sumisigaw na naman tayo. Sobra na. Tama na. Trilyong piso na ang nawawala sa kabangyaman ng bansa at ang utang ng bayan ng bansa ay lumobo na rin sa 17 trilyong mahigit. Yes.
utang ng utang na nila. Pero saan na pupunta ang pera? Wala naman tayong nakitang mga proyekto na malalaki, kundi sa mga pribado. Kay itong Skyway, na napakamahal naman ng singil. Mga airport. Airport, puro mga oligarko, mga dambuhalang negosyante, mga maimpluwensya ang nakakakuha ng mga magaganda na mga proyekto. Sila lang po. Dahil yan ay merong kapalit. Diba? Kaya sila ang nakakakuha ng mga malalaking proyekto. Ang daming marurunong mas magagaling. Pero hindi sila natatap o hindi sila napipili. Hindi sila nakakapasa sa mga bidding kung may bidding. Yung iba wala ng bidding. Usapan na lang. Magkano sa akin? O ganito sa iyo, sa akin ganito. O, ayos na. Biding-bidingan na lang Katulad dun sa isang nabalitaan natin na humihingi ng permit sa sanitation, di ba? Ano ba yan? Yung para Sanitary permit. Sanitary permit. Anong sabi? O bigyan mo na lang kaming 2,000. Kami na Di bahala. umano ha. Sumbong po ito nung tulong. O bigyan mo na lang kaming 2,000. O, ayos na yung permit Kami mo. na bahala. Magkano lang Kung sanitary walang permit? 2,000 agad-agad yung tindera na hinihingan ng sanitation permit. Di ba? Paano ngayon? So kitang-kita na po natin mula pa lang yan sa maliliit na hagdan ng ating gobyerno. E di lalo na dun sa National. nasyonal, kaya bilyon-bilyon. Yes. Ay naku mga kaibigan, kung hindi po tayo magbabago na mga mamamayang Pilipino, ang pagbabago po sa ating magsisimula. Wala po sa kanila dahil gusto nila hindi na mabago ang sistema, ang bulok at patuloy na nabubulok na sistema sapagkat diyan sila kumikita. At yan ay sa gitna ng ating kahirapan, sa gitna ng ating pagsasakripisyo. So, tayo po muna ay magbibigay ng isang paalala at sa ating pagbabalik, sasabihin po ni Don Pepot ang bilang ng telepono para kayo po ay makatawag. Huwag po kayong mahiya. Tumawag po kayo. Welcome Sabihin po lahat. ninyo yung inyong mga hinaing sapagkat ito po ay palatuntunan ninyo. Yes. Palatuntunan nating lahat. Ito po ay ginawa ng inyong lingkod para lahat tayo ay makapag-participate, makapagbigay ng ambag sa ating mga otoridad, sa ating mga opisyal ng gobyerno, kung ano yung mga karaingan na dapat ay kanilang tugunan. At hindi ibaliwala. At tanging yung kanilang karaingan sa bulsa ang kanilang tinutugunan. Yes. Kaya wag po kayong mahiya, magpadala na kayo ng inyong mga mensahe at pakiusap po ng inyong lingkod. Paki-like, ipalo ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng ating pong bansa. At mamaya-maya, pupunta po ang inyong lingkod sa aking kapatid na nagbalik Pilipinas. Hello po. Welcome back, Tita Oh, Baby. yan. Si Virginia Thank you sa Padilla. pasalubong. Okay. Sige po. Ateneans and Lasalites alike, I would like to introduce myself. I am from Ateneo. I am a Blue Eagle. Parang tigalasal din ako sapagkat ang mga sinasabi ko green. It's a night of fun, singing and dancing. Blue and Green Valentine's Face Off. Bistro RJ is presenting a Valentine's Eve dinner show Friday, February 13 at 7 p.m. Who is more talented, Ateneans or Lasalites? Let's find out on February 13. Calling all rock and rollers from Ateneo and La Salle.
Be there and cheer for your band as the Mob Band represents Ateneo. And the Replay Band represents LaSalle. It's a friendly encounter. They will try to outdo each other and dish out danceable and romantic tunes from 60s, 70s, and 80s. Of course, the public is invited to watch the show. And then, after the face-off, my band, RJ and the New Riots, will play a dance set. I guess you know that I'm an Atenean, but I promise to remain neutral. So don't forget, Friday, February 13, Valentine's Eve, 7 p.m. Dinner show, Blue and Green Valentine's Face-Off. So attention everyone. Everybody is invited to watch the Ateneo and LaSalle Face-Off. Entrance is 2,000 pesos with one standard drink or 3,000 pesos with dinner package. For inquiries and reservations, call 0906-221-1524 or go to facebook.com/RJBistro. So again, I ask you, who is more talented, Ateneans or LaSallites? Let's find out. Are you crazy about dogs? Then this show is for you. A show that focuses on the best food and treats for your dog, the best dog places to visit, the best training for dogs. Okay. Coco, stick. the best dog accessories and items, The best dog hotels. and really everything about dogs. If you're just as crazy about dogs as we are, then this show is perfect for you. Stay tuned for All About Dogs with Jamie, Saturdays 3 p.m. on RJ TV. See you! You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. TuneIn Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ 8:10 a.m. or on YouTube, channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido. Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 8:10 a.m. Marami pong salamat! Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Inuulit ko po yung aking pakiusap, paki-like, i-follow ang ating palatuntunang pulso ng sambayanan at ito po inyong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak o kakilala sa loob at sa labas ng bansa. Don Pepot? Sa mga tatawag po, ang bilang po namin telepono, 0917-581-6500. Ulitin ko po, 0917-581-6500. Sa magpapadala po ng mga mensahe, pakisearch po sa inyong mga Facebook ang Radyo Bandido TV. Nariyan po yung page namin. Pakilike, pakishare, pakipollow po ninyo. At nariyan po ang inyong palatuntunan ng pulso ng sambayanan. May comment section kami dyan. Padala po kayo mensahe nyo at mayamang konti lang. Magbabasa po Tita Carmen ng mga mensahe. Okay. At papasukin naman natin ang pag-uulat ng ating kasamang Jojo Sikat. 347 individual humingi ng full disclosure sa nag-leak na Blue Ribbon Committee report ukol sa flood control scandal. Jojo Sikat, ibalita mo. Naman, Jojo. Yes, naghain itong si Atty. Aldrich Marvin. Ang draft ng Blue Ribbon Committee report. Yes, Tita Carmen. Paulot, medyo hindi ko narinig. Oo, ang alam ko, base sa nabasa natin, pinrelease na yung draft ng committee report. Oo, na-leak yun yung committee draft ng committee ng partial. Hindi pa committee report yun. Partial committee report. Yung draft noon ay nag-leak. Oo. At, lumalabas, Joe, correct me if I'm wrong, na twisted ang report na isusumiti doon sa draft ni Lacson bilang chairman ng Blue Ribbon. Oo. Dapat, kasi, nabanggit nga 3 yung umatras, 3 yung pumirma. Bali, 7 yata silang member, Tita Carmen. So,
yan yung gustong malaman ng mga humihiling na i-disclose yung draft. Oo, yun ang hinihiling na ilabas yung draft, yung pinirmahan at yung pagbawi. At hinihiling dito na magpaliwanag daw itong tatlo na sa nakasulat kung bakit nila binawi ang lagda. Umihingi na sila ng petisyon na bigyan na isang certified law copy yung Ethics Committee para daw dito sa nakabigbi reklamo kina Escudero Tercito. Hindi, baka naman kaya binabawi nila Gatchalian, nila Senador Gatchalian, Subiri. Senador Subiri, Ejercito. at JB Ejercito, dahil pati pangalan nila ay masasalang sa isang maling o twisted na report. Maaring gano'n. Pero itong tatlong bumawi, hindi nabanggit yung pangalan nila. Pero may mga kasama nga na nabanggit na hindi naman nila sinasabi, no? Pero sa palagay lang natin, baka hindi katanggap-tanggap sa kanila. Yes, dahil sinasabi nga twisted na po yung pahayag na tila hindi yung mga mastermind talaga ang dapat na ilagay sa report, yung draft report, kundi sa halip, itong mga ilang senador. Oo, kasi may mga nakalagay doon na ang nakalagay lamang doon si Saldico at saka yung mga opisyal ng DPWS at yung iba pa. Pero tanatanong si Martin Romualdez, hindi siya kasama doon sa rekomendasyon. Samantalang maliwanag naman na hindi lulusot yung mga tinatawag na mga batas na yan ng pondo, di ba? Yung mga pondo, insertion na nilagay at kung walang pahintulot o walang hindi dadaan sa opisina o tanggapan ng speaker na noon ay si Speaker Martin Romualdez. Sa mga usap-usap Tita Carmen, hindi ito sa atin ang galing, no? Oo. Bakit ang narrative daw ngayon nakatutok sa mga senador? Yes. Ang may kapangyarihan talaga daw na dyan, na makialam, itong mga kongresista. Nung una ko natatandaan mo, Jojo, mga kongresista ang nakasalang eh. Yung mga binanggit na pangalan, maging ni Diskaya, maging ng ating Pangulo, di ba? Mga kongresista bakit ngayon ay tila na-focus dito sa mga ilang senador? Yan nga, hindi natin malaman eh. Hindi So, natin meron malaman. nga nito. Kasi, base nga daw sa ebidensya, yun ang sinasabi ng mga nag-iimbestiga ng mga ahensya. Oo nga, pero kung pagbabasihan ay yung sinasabi na di umano na tinawag na fake report ng committee, talagang may mali. Oo, tama ka rin, Tita Carmen, kasi yun ang puno ng ikilan. Kasi kung ikaw man lang, Jojo Sikat, hindi ba bilang pinakamataas sa tanggapan ng ating Kongreso, sa'yo magdadaan sa tanggapan mo magdadaan ang lahat ng mga batas, pampinansyal o kung anumang batas, di ba? Dadaan yan sa tanggapan ng Speaker of the House bago ito mapunta sa BICAM at maging nalalagdaan ng ating Pangulo, Bongbong Marcos Jr. Oo, yung mga na yan, mahirap itayo sa korte. Pero malinaw naman yung sinasabi ni Sara Diskaya nung nakaraan sa Senado, dinidiin nga itong si Speaker yan, ang tatayo sa korte. Sigurado yan. Oo nga, kaya nga ginagawa nila, iniipit naman nila hanggang sa ikinulong na nga sa si Sara Duterte. Hindi nakalusot sa witness protection Sara Diskaya. Oo. Yun nga, ayan nakakalungkot. Yun yung inilalaban Sila pala nakasuhan ni Marcoleta, no, na mapasama sa witness protection program, pero parang wala kasi natigil ng todo. Kasi Jojo Sikat, correct me if I'm wrong ang madidiin dyan, yung iniiwasan nila na dating speaker at ang ating Pangulo. Kaya nga, Tita Carmen, pero taong bayan naman na nakakaalam.
Kaya ngayon yung sinasabi ko kahit anong pang gawin nila, hindi na tanga na katulad nung araw na walang kibo ang taong bayan. Ngayon mga matatalino na, hindi na nila malilinlang. Tama ka ron, Tita Carmen. Kasi ang taong bayan ngayon, kasi naman lahat tayo natututo sa lesson. Maraming beses na paulit-ulit yan. Siguro naman, natututo na tayo. Eh, minsan ka na doon tapos sa dinaanan mo, corrupt yun eh. Nakikita mo, dadaan ka pa ba ron? Diba, ang taong bayan ngayon, talagang tahimik pero alam na nila yan. Kaya tama yung hinihiling na yan dyan sa yung pag-uulat na may humihiling na i-disclose yung tunay na drop, yung totoong drop, yung unang drop, di ba? Para malaman ng taong Para bayan. malaman ng taong bayan kung makatwiran nga o makatotohanan yung gusto nilang isumiti na ulat. At yung dahilan ng tatlo kung bakit sila nag-withdraw. Yeah, isa rin yun. Oo. Mahalaga yun. Kailangan malaman ng taong bayan. Okay. Diba? Kung bakit sila nag-withdraw dun sa draft ng partial committee report. Si Gatchalian, Subiri, Ejercito. Oh yes, Tita Carmen. Kailangan talaga mahalaga yun na malaman ng taong bayan. Para naman, kasi sila nakakaalam kung bakit sila. So, kahit sabihin natin, hindi nakapirma na may sila, paliwanag hindi na alam na ng taong bayan yan. Sumulat sila na binabawi nila yung kanilang pirma. So, kaya nga, at least meron tayong mga naninindigan na kung may mali sa draft, dapat itama. Tama. Andiyan, pag yun, kaya nga draft daw yun, pagkakaroon daw ng mga amendments doon. Sana nga. No? Kung may mali, itatama nila bago sila gagawa ng... pagkakaroon ng amendments bago maging final committee report. Yan, Pero hanggat partial report pa yan, Tita Carmen, may investigasyon pa. Kaya may pag-asa pa tayo sa dalawa. Yan, O dalawa. Sinasabi sabi ni Relaxo, may dalawa pa siyang yung pagdinig. Sana yung dalawa na yan, magkaroon ng saysay, makabuluhan, yung inaantabayanan talaga ng taong bayan na kung ano yung magiging kalalabasan ng dalawang report na yan para sa dalawang pagdinig na yan para sa final committee report, Tita Carmen. Malaman yung mastermind talaga. May dalawa pa. Maraming salamat. Jojo Sikat. Salamat. Yan. Kasi nga, Mastermind ang hinaharap ng taong bayan. yung draft, piniris na nila Ayaw na nilang ilabas. Hindi na yata nila ilalabas. Pero, kung may humihiling na ilabas, i-disclose yung draft para malaman kung ano yung katotohanan dun sa kung bakit ayaw na nila, kung bakit ipinris, di ba? At bakit binawi yung pirma ni Subiri, ni Gatchalian at ni Ejercito. Malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan and let the people decide for themselves. Hindi kayo, taong bayan, ang sumisigaw ng katotohanan, pananagutan at hustisya sapagkat ang salaping nawawala ay galing sa salapi ng taong bayan na napunta sa kabangyaman ng bansa na nawala at napunta sa bulsa ng iilan habang kami nagdurusa, gumugulong at nasa kamunoy ng kahirapan. Tama lang. Mabuti naman at ako'y natutuwa at mayroong mga naninindigan para sa katotohanan katulad din ng paninindigan nitong sina Congressman Barsaga na pinipilit ninyo na patahimikin at itong si Congressman Leandro Libiste. Nagpakalat pa kayo ng si Ligarda ang pasimuno sa gustong gawing pag-aalis o coup sa Senado. Ngayon lumalabas ang ilalagay itong si Senadora Ligarda at ang pro tempore si Pia Cayetano. Ito sana yung pagkakataon na yung sabi nga women's empowerment di ba? Kung nga magiging presidente pa Sara Duterte, di ba? Di babae na. Mas
ibig sabihin, mas katiwa-tiwala Sa ang mga mahala babae ng bansa. na mamuno sa bansa. Baka sakali, tignan po natin Maayos yung budget. Oo. Baka Mas magaling yata maayos mag-budget ng kababayan. talaga. Nanay yan Kami mga humahawak ng budget Kaya alam namin kung saan dapat ilagay ang salapi na mas makabuluhan at kapaki-pakinabang. Yes. Si Romel Madrigal may pag-uulat. PIDEA, Region 4A at LGU, San Pablo City. Pinalakas ang ugnayang kontra illegal na droga. Romel Madrigal, ibalita mo. Formal ng pinagtibayang mas pinaigting na ugnayan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA Region 4A at ng lokal na pamahalaan ng San Pablo City matapos lagdaan ang isang Memorandum of Agreement nitong Pebrero 3, 2026. Nilagdaan ng kasunduan sa pangunguna ni PIDEA Region 4A Director 3 Ronald Alan T.G. Ricardo at ni San Pablo City Mayor Arcadio Gapangada Jr. bilang hakbang upang palakasin ang koordinasyon sa kampanya laban sa illegal na droga sa lungsod. Layunin ng partnership na paigtingin ng joint anti-drug operations, palawakin ng preventive education at suportahan ang mga community-based intervention, rehabilitation at reformation programs para sa mga apektado ng illegal na droga. Ayon sa dalawang opisyal, mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pambansa at lokal na pamahalaan upang epektibong matugunan ang problema ng droga at mapanatili ang kaligtasan ng mga komunidad. Binigyan din nila ang kahalagahan ng isang holistic na pamamaraan na hindi lamang nakatuon sa pagpapatupad ng batas, kundi pati sa edukasyon, rehabilitasyon at aktibong partisipasyon ng mamamayan. Sa pamamagitan ng kasunduang ito, inaasahang mas mapapalakas ang mga programa para sa isang mas ligtas at drug-free na San Pablo City. Ako, si Romel Madrigal nag-uulat sa DCRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Okay, thank you very much, Romel Madrigal. At tayo po ay babasa na. Sabi ni Ginoong Villamor Velasco, Galatia. Di ba? Galatia, no? Galatia, sinasabi sa kasulatan na ang buong mundo ay alipin ng kasalanan. Kaya ang mga sumasampalataya lamang kay Hesukristo ang makatatanggap ng mga ipinangako ng Diyos. Kaya sabi kaya walang magagawa ang pera o gamot. Tatandaan po ninyo kayo na masyadong addict sa pera Gahaman sa salapi. Walang magagawa ang pera o gamot kapag binawi na ng Diyos ang buhay natin. Kaya unahin natin siya sa lahat ng bagay sa ating buhay. Amen. Tama, Salamat di ba? sa Okay salita ng po, Diyos. maraming salamat. Mula naman kasi Fernando Claros. Good morning po, Tita Carmen and Kuya James. Sabi ni Teresita Cruz Agiling, yun ang lumabas na ugong-ugong, ma'am. Nagsasagutan sila ni Ena. Si Agiling, si Teresita Cruz Agiling at si Ena Gray. Sabi ni Mario Tapang, Sarsuela ang ginawa ng mga senador at congressman. Pinaglalaruan ng emosyon ng mga taong bayan. Tama. Noong pa natin sinasabi, pinaglalaroan tayo, ginagawa tayong bobo, ginagawa tayong tanga. Sila lang ang gusto nating paniwalaan, di ba? So, basa. Mula naman kay Sir Andres Tebes, a luminous Thursday morning po, Tita Carmen, Sir James, cast and crew of DCRJ, viewers and listeners here and overseas. God bless the Philippines. Okay, Teresita Cruz Agiling. Marami na pong naghahanap kay Bongbong. Lahat ng kumikilos ngayon at nagdidesisyon ay si Batman. Tila lahat lumalabas na larawan ni Bongbong. Throwback lahat. Kung totoo na malala na ang sakit niya, ay wag nilang ilihim. Kaya nila inililihim. By law of succession, kailangan papalit po ang ating Vice President in case na incapacitated ang ating kasalukuyang Pangulo. Mula naman kay Sir James Dennis Almohano, good day po, Tita Carmen and Brother James. Ang dalawang impeachment complaints by kay PBBM wala na. Insufficient in substance sa Justice Committee ng Kamara. Walang legal bearing o solid ground, sabi nila. Nagkamali ba po tayo dito sa ating palatuntunan sa inyong mga iniisip? Pero pagdating po sa pagsusulong sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, magiging
ano yan, Matindi dadaan na sa yan. butas ng karayom yan. Dahil ang gusto nila, lalo pa ang inilagay na chairman ng committee, hindi natin sinasabi na ito'y kakamping, kakampi, o kaalyado, ay si Luistro. Congresswoman Jinky Luistro. Ewan ko. Abangan natin kung paano nila Abangan natin bubusisiin yan. yan. Abangan. Yes. Ang susunod na kabanata. Janjaran. Suspense yan eh. Sige. Mula kay Ma'am Violeta Agmaliw, regards to both of you, watching from Calgary, Canada. Maraming Yes, salamat po. At mabuhay kayo dyan, mga kababayang Pinoy. Sabi ni Sally Sueño, good morning po, Ma'am Carmen at Sir James. Sabi ni Sir Repringo Hilde, Budol, Ligarda, CPP, NPA, NDF. Sabi ni Sally Sueño, nagsusumigaw na ang mga ebidensya, lantarang pagtatakipan sa mga kasabwat, proteksyon para lang sa pinakikinabangang kawawang mga Pilipino. Sabi ni Ma'am Godina Bungokan, good morning Tita Carmen at Sir James. Sabi ni Sally Sueño, sa Pinas, walang hustisya mga magnanakaw sa gobyerno, nakakalusot sa mga anomalya. Nakulong na, pwede pang kumandidato ang matindi. Nananalo, nakasama pa buong angkan. Oo nga naman, di ba? Di ba si Budot? Pero mukhang, saan kaya tatayo itong si Budot pagka ito inimbestigahan? Saan ito maninindigan? Yes. Sa katotohanan ba? O sa mali para makaligtas siya? Ganun lang yan, di ba? Sige. Mula naman kay Sir Ontor Hedges, Presidente po, no show, no live interviews, press conference, social media. BP, mag-ready na po under oath via Zoom. Sabi ni Sally Sueño, dito po sa Japan, maliit na anomalya pa lang, hiyang-hiya na si Abe sa nananagot ang pumatay, huli agad sa Pinas, pati kamatayan, ginagamit sa politika. Si Ninoy hanggang ngayon, di alam kung sino talaga ang pumatay. O nga naman, di nila hinahayag eh. Yan. Mula naman po kay Sir Dan Golis, mapagpalang araw po Tita Carmen ng Kuya James, and to all kapulso ng sambayanan Pilipino. Ano ba yan? Don't tell me. Ninakaw naman ang mga cable. Kaya wala na naman kaming signal dito. Aba, 2 weeks na itong perwisyo sa amin. Sabi ni Shirley Uyang, ano to, icon. Oh, yan, merong manika eh. Mukhang hapon. Yes. Sabi ni Ena Gray, no audio please. Wala daw silang audio, baka ang signal. Signal lang. Mula kay Sir Fernando Claros, nangyari na po ang inaasam ng karamihan. Si Ligarda ng Senate President, napapalitan na rin po kaya ang mga chairman ng committee sa Senado? Dapat. Oo. Dapat itama, ituwid. Ha? Kung hindi, uulanin ka rin ng puna at batikos, Senator Ligarda. Merly Gicomo, walang sound. Tita Carmen, nasaan ang sound? Mula kay Sir Bayani Ricarte, good morning po, Tita Carmen and Brother James. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, 17.7 trillions utang ng Pilipinas. Madadagdagang pagsapit ng taong 2028. Magkano utang sa bawat isa mula bagong panganak na sanggola hanggang matatanda? Meron bang matutuwa sa gobyernong ito? Sabi ni Sir Dan Golis, yes, Tita Carmen, kasi po ang kababaihan ang ilaw ng tahanan. Hindi, tsaka kami lang humahawak ng pinansyal ng pamilya. Magaling mag-budget. Kami nagbabudget eh. Kaya alam namin kung saan dapat ilagay ang pera. Yung mga magagaling humawak, talagang ano yan, salansala. Paghingi ng anak, saan mo dadalhin? Binubusisi kung paano gagastusin. Anong gagastusin mo? Saan mo dadalhin, di ba? Si tatay. Ang nanay, ang tatay, bubunot. Ayan. Sige, palis ka na. May kulang sa sweldo. Tinago sa medyas. Sabi ni Sally Sueño, wag daw pong mawalan ng pag-asa ang Pinas. Hindi naman po tayo nawawalan ng pag-asa. Kaya nga tayo, tumatayo, tumitindig, nagsasalita. Nakin tayo lahat. Para makita rin nila at makita natin ang mga mali. Dahil sabi nga, 2 head is better than 1. More head is more better than 2 or 3 heads. Yes. Sige. Mula naman kay Mampang Alabsi, good morning po Tita Carmen and Sir James. Please mga kababayan ko,
Gising na kayo, mahalin niyo ang Pilipinas sa 2028. Huwag iboto yung mga magnanakaw. Pumili kayo ng bagong kandidato. Sa bansa, tayo naman magnanakaw na, nananakawan na. Please love the Philippines. Salamat Yan po. nga po ang dinaramdam natin. Ilang panahon na po tayo nagsasabi na maging matalino sa pagboto. Yung perang ibinibigay sa inyo, nahalagay na mula sa 500, 1,000 hanggang ilan libo dahil meron tinatawag na wholesale buong pamilya. Tatawaran na kung 10,000, 20,000 para buong pamilya, hakot na. Huwag po ninyong ipalit sapagkat ang ibinebenta nyo, hindi lamang ang inyong dignidad, kundi maging ang dignidad ng ating bansa na ngayon, talaga naman pong halos nahubaran na tayo ng dignidad. Di ba? Yes. Kaya wag po nating ibenta at lalong wag nating ibenta kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon. Tandaan ninyo, ang ating ipinaglalaban sa ngayon ay katotohanan para sa kinabukasan ng mga susunod nating henerasyon. May tawag po tayo. Si Ted De Villa, nasa linya. Magandang morning. Good morning po, Ka Teddy. Tita Carmen, James, okay na po. Okay na po kayo, Ka Teddy. Alam mo, tita, minsan naisip ko, sumuko na rin dahil nakikita pa sa narinig ko lahat na yung mga nangyari sa Congress, sa Senado. Parang nilalaro pa lang nila yung ating kinabukasan para pinaglalaroan. Yung tipo, wala tayong magawa. Kita niyo naman, si Bongbong, para yung pakita ng pagkakang 20 pesos na bigas, kung ano lahat, pinagagad. Pero yung kasama niya naman na nag-uubos na, ito gawin niyo, ito gawin ko. Makita, wala na tayong ibang magagawa na nangyayari ngayon. Magantay na lang tayo sa hatol ng Panginoon. At saan tayo muna sa ating mga kababayan. Magdasal na lang tayo ng kasabay, magdasal natin sa pinagkabo natin sa Pilipinas. Ipagdasan po natin sa kanya dahil sa nangyayari ngayon, parang sila na mo yung nagtagulog talaga eh. Wala na talaga wala nang batas, wala nang luloklo, wala na lahat eh. Parang hindi ko alam na sa mga politiko na to. Kamukha na yabat eh. Mahirap na yung paliwanag yung mga gani nila dati na eh. Tapos si Loren Ligari, nagdrama pa, matawa pa ni Soto. Hindi yung Clem Castro, kaya tagal na yun, i-inject mo pa na siya. Hindi ko sabihin. Nasa atin po. Ang magagawa natin lahat, pagdasal natin, lahat tayo magkawang-kawang pagdasal. Okay. Sa kinabukasan ng Pilipinas, salamat po. Maraming salamat. Sabi Salamat nga po, po ng Ka-Teddy. ating Panginoon di ba? Nasa inyo ang gawa, nasa akin ang awa. Kung hindi po tayo kikilos, paano maaawaan ang Diyos? Di ba? Awang-awa na ang Diyos sa atin, sa bansa Naghihintay natin. tayo lagi ng Sa milagro. Pilipino. Puro kumilos po tayo. Di ba? Paano tayo kakain kung hindi tayo kikilos? Asa lang tayo ng asa. Hindi po, kailangan kumilos tayo, magsama-sama tayo, magkaisa tayo, at sa pamagitan ng pagkilos na naaayon sa ating saligang batas, Yes. di ba? Mga kakapatan Pwede natin. nating maiparating sa ating mga opisyal ng gobyerno, sa ating Pangulo, sa ating pangalawang Pangulo, sa mga senador, sa mga kongresista, na ang kanilang ginagawa ay hindi na umaayon sa kagustuhan ng taong bayan. Yes. Hindi na ito nakatutugon sa mga pangunahing problema na dapat ninyong bigyan ng solusyon. Hindi yung kung ano-ano ang inyong mga pinagtutuunan ng pansin na gusto ninyo ay doon din i-focus ng taong bayan ang kanilang kaisipan. Samantalang may mga mahalaga na dapat unahin para sa kapakanan ng bansa at sa kapakanan ng mamamayang Pilipino at higit sa lahat sa mga susunod na henerasyon. Wala naman kay Sir Tristan White Bigulay. Good morning, Lola Carmen, Papa James. Sabi ni Sally Sueño, wag daw pong mawala ng pag-asa ang Pinas, hirap umasa, himalaan na lang talaga dahil mula president hanggang barangay. May kupitan, halos lahat ng sangay ng gobyerno, may anomalya. Sabi ni Ena Gray, audio please, nagurgur na yata. Kuminsan ginugurgur na nga yata di ba?
Sabi ni Merle Gicomo, kung siseryosohin ng mga mambabatas na matigil na ang korupsyon, kaya. Pero ano ang ginagawa? Itong mga hinayupak na to, pagtakpan ng mga magnanakaw, kasama na sarili nila. Kaya nga po sila yan. Kaya nagsasabuatan, nagtatakipan. Sige. Mula kay Ma'am Sally Sueño, maraming utang, maraming palpak at ghost projects, maraming sangkot sa anomalya, maraming bumibili at nagbibili ang boto, maraming yumayaman sa pagnanakaw, kawang Pilipino, pasanin ng mga politikong wala nang hiya. Sabi ni Sally Sueño, may mga sangkot daw na senador, congressman, DPWH, pati pamilya ni Bebe. Turu-turuan, ibig sabihin halos lahat sangkot. Anong gobyerno meron ng Pinas? Diyos ko Lord, kahabagan mo ang Pilipinas. Sabi naman po ni Sir Inos Macatol, walang kwentang gobyerno ang Senado at Kongreso din. Wala nang kredibilidad dahil puro pansariling interes lang ang inaatupag nila. Pilit na pinagtatakpan ng mga magnanakaw at pinagpipilitan na manungkulan yung mga walang alam at bio-bio para pagtakpan ng katotohanan ng mga sugapa sa kaban ng bayan. Sabi ni Sally Sueño, Erwin o Eris, virus, tuta, wag po magtapang-tapangan sa China. Layas ba? Busy sila sa pagpapayaman sa bansa nila. Gera pa, gusto nyo, di na nyo nga masugpo, nakawan sa bakuran. Puro sangkot din kayo dyan. Nagbagong bigla ho Biglang kambyo. Kumalma na. Sabi nga, laban, bawi. Dahil ginawa na siyang chairman ng Committee on Foreign Relations. Pinalitan po niya si Senadora Amy Marcos. Kaya sinasabi niya ngayon, kakaibiganin niya ang lahat. Diba? Ayan. Natapos ka na magsabi ng layas. Sige. Mula naman kay Fernando Claros, matatanggap ko na kung 17 trillion na ang pagkakautang ng bayan Basta panagot lang ang mga naglimas sa kaban ng bayan. Sabi ni Pang Alhabsi, good morning Tita Carmen, Sir James. Please mga kababayan ko, gising na kayo. Mahalin ninyo ang Pilipinas sa 2028. Ano na ito? Nabasa mo na ito. Sige. Mula kay Sir Alex Martinez, good morning sa inyong dalawa. Alex Martinez po from Makati City. Thank you. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, Ejercito, Subiri, Gatchalian, akala ko ilalaban nyo na. Bakit bumawi kayo? Bakit gentlemen laban tapos bawi-bawi? Binawi nila dahil hindi yata akma yung ginawan draft, yung isusumiti po sana. Medyo nakapag-isip-isip sila. Kaya ngayon, pinilis na lang pansamantala. Pero may humihiling na ilabas, i-disclose yung draft. Sige. Mula naman kay Sir James Denzel Mojano, no work, no pay. Talagang ganyan ang policy ng mga kumpanya. Ang masama, mga ghost employees na nasa payroll ng 1530, maraming ganyan na kaso sa mga LGUs. Talagang no work. Mga pending case sa Sandigan Bayan. All pay lang yun. No work yung mga ghost. Para din yung mga ghost employees para din ghost project. Bayad lahat, pero walang project. Sige. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, minsan nawawalan na ako ng pag-asa dito sa gobyernong ito. Magtanim na lang ako ng mga pwede naming kainin mag-asawa. Ano man ang mangyari sa ating bansa, ay mabubuhay kami. Sobrang hirap na ang buhay dahil dahil sa pagnanakaw nila, si BBM parang buhay na patay na yan. Sunod-suro na lang siya kung anong sasabihin sa kanya. Hindi na siya makapag-isip ng tama. Siguro dahil sa droga. Puro isip lang ho natin yan. Pero may pag-uulat ulit si Jojo Sikat. 190 Pinoy na biktima ng human trafficking mula Cambodia. Nakauwi na ng bansa. Salamat naman. Jojo Sikat. Saman Jojo. Yes, sir. Oo. Go ahead, Saman Jojo. Yes, ligtas na nakauwingan ng bansa ang 190 na mga Pilipinong biktima ng human trafficking mula nga sa Cambodia. Sakay nga nitong Philippine Airlines chartered flight, ito mga Pinoy na lumapag ng 403 kaninang madaling araw sa Terminal 1. Pinangunahan ni Department of Migrant Workers Secretary Leo Kakdak
ang pagsalubong kasama itong mga opisyal mula sa isang whole of government team. Ito mga iniyak ng pamahalaan itong galang tulong at sapat na suporta sa mga repatriate linsunod nga sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Bobo Marcos Jr. Kabilang sa mga ahensyang tumulong at tumalubong sa mga repatriate itong Department of Migrant Workers o DSWD, DFA, DOH, Presidential Anti-Organized Crime Commission, Department of Justice at iba pang ahensya ng pamahalaan. Nagpaabot din ng tulong ang international at non-government partners gaya ng International Organization for Migration at Branch Oakley Policy Center. Sa ilalim mga biktima sa medical check-up, psychosocial support, legal assistance at reintegration program bilang bahagi nga ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa human trafficking at sa mga pangangalaga sa kapakanan ng mga overseas Pilipino. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandito TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya. Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi ni Sari Sueño, si Batman, bakit nandyan? Mata pobre, bawal utusan siya, kumuha ng pera sa PhilHealth. Sino yung Batman na yan? Anong karapatan mo umasta ng ganyan? Aba, siya na po ang executive secretary at siya yung alter ego ng ating Pangulo. Kaya kung umasta, astang presidente. Little president. Ano po? Mula kay Sir Rubano, guduayin po, Ma'am and Sir, akala ko siguro nitong kongreso natin, maluloko nilang taong bayan. Iyang ginawa nilang hearing sa impeachment ni Marcos, moro-moro lang yan. Inos Makator, walang kwentang gobyerno, Senado at Kongreso. Wala ng kredibilidad dahil puro pansaring interest ang inaatupag. Pilit pinagtatakpan ang mga totoong magnanakaw at pinagpipilitan manungkulan ang mga walang alam at bobo para pagtakpan ng katotohanan ng mga sugapa sa kaban ng bansa. Kakaawa tayo. Sabi ni Sir Bayane Jr. B. Languban, good morning po Tita Carmen, kaya James, tandaan po natin, wala pong arigluhan pag ang ating Panginoong Diyos ang humatol, kahit gaano karami pa ang kayamanan mo. Sabi ni Sari Sueño, maraming utang, maraming palpak at ghost projects, maraming sangkot sa anomalya, maraming bumibili at pinagbibili ang boto, maraming yumayaman sa pagnanakaw, kawawang Pilipino, pasanin ang mga politikong walang hiya. O nga naman. Dahil mga Sir James Dennis Almohano, yes tita, put God first. May mga stickers nga sa mga auto sa mga sasakyan nakasulat, I love God. Pero dapat sinasabuhay yan, di ba? Yes. Sabi ni John Observer, sabi ng mga loyalista at BBM supporters, dapat daw ang channel na panonoodin lang, dapat daw sa TV ang PTV4 para daw malaman natin ang magandang ginagawa ng Pangulo para hindi daw tayo maliligaw. Lahat po pwedeng panoorin kasi iba-iba ang marinig ninyo ng mga opinion, iba-ibang mga balita, may mga balitang twisted, may mga balitang makatotohanan. Yes. Kaya lahat po at bahala tayo na mag-isip kung ano ang tama at mali sapagkat binigyan din tayo, binayayaan din tayo ng talino ng ating dakilang lumika. Kaya lahat tayo pwedeng mag-isip. Sige. Sabi ni Ma'am Shirley Oyang, piling President si Ralph Recto, kaya piling First Lady si Vilma Santos, King and Queen of Bat. Sabi ni Sally Sueño, 2 taon pa, ano pang pwedeng gawin ng mga magnanakaw at walang nga sa gobyerno, paano magsusumbong sa mga politiko kung sila mismo sangkot. Pinoy, gising na. Sabi ni Teresita Cruz Aguiling, ako siguro kung andyan lang ako sa Manila, lahat ng rally sasamahan ko. Kasi ang gobyerno, nakikiramdam din niya. Kung patuloy tayo mananahimik, walang mangyayari. Kumilos tayo. Yun po ang sinasabi natin. Kailangan magkaisa tayo. Ang mahigit na mahalaga po sa lahat, ay ang kapakanan ng bansa at kapakanan ng higit na nakakarami at hindi yung sa mga iilan lamang na nakikinabang. Wala naman kay Ma'am Shirley Oyang, para sa akin po, wala nang pag-asa hanggat si BBM nakaupo at yung mga alipores niya.
Kayo na nagsabi, paikot-ikot lang ang ginagawa nila. Ginagawa nila tayong mga tanga. Sana sa 2020, di na naman tayo mapaupat di makaupo yung mga alipores ni BBM. Dahil pag nakaupo sila, another 6 years na walang pag-asa yan. At 6 years na naman tayong gagawing tanga at takanganga. Sabi ni Edison Macasio, morning po, Tita Carmen, James. Tingin niyo po, makakaon pa ba ang bansa? Tanong ko lang po. Salamat, makakaon po tayo. Wala ng pag-asa. Basta tayo po ay magkaisang lahat tungo sa isang tunay na pagbabago. Magbabago po ang ating bansa at magkakaroon tayo ng pag-asa para sa mga susunod na henerasyon. Enna Gray is watching. Enna, yung mga luto mo, masasarap. Nakikita ko sa Facebook. Sana magkapit-bahay kami ni Enna. No? Oo, na para lilipat lang ako. Enna, ano ba yung luto mo dyan? Sige. Sabi ni Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen and Sir James, mabuhay. Sabi ni Ma'am Sally Sueño, nauso na ang pelikulang zombie sa Pinas. Parang si Bebe, ginagawa ng true to life, data na eh. Lahat ng dikitan niya nagiging zombie. Parang may mga halimaw, sagapa na rin eh. Wow, sa salapit, kapangyarihan. Ako kung maging zombie. Sabi ni Ray Urbano, good day po, Ma'am Sir. Akala ko siguro itong Congress, maluloko nila ang taong bayan. Yang ginawa nilang hearing sa impeachment ni Marcos, moro-moro lang yan. Sabi ni Sally Sueño, ang mga walang niya, pinatapon ang totoong nagmamalasakit sa taong bayan, pinagtutulungan ng mga Duterte. At eto, pinaggagawa niyo sa bansa, nilimas pera, kababayan, ipagtanggol ang sarili sa mga mapagsamantala sa gobyerno. Ang gagaling nila no? Tapos yung perang nanakaw sa atin, yun din ang ipinanlalaban sa atin. Yun din ang ipinansusuhol sa mga dadaanan ng mga ikakaso sa kanila. Diba? Sige. Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, makakaaw ng Pinas bago magulo ang mundo sa tindi na nakawan. Sabi ni Shirley Uyang, para sa akin po, wala nang pag-asa hanggat si BBM nakaupo at mga aliporis niya. Kayo lang nagsabi, ay, nabasa na. Opo, hindi magbabago, kaya kailangan kumilos tayo. Kaso nga, yung pera, lahat binigyan Kumikilos Everybody happy. Kaya yung pera na yun din ang kumikilos laban sa atin. Yes. Wala po tayong ibang, kung meron. Kaya nga sinasabi ko, wag tayong ilagay o wag pintayin na maging sukdulan ang galit ng mamamayang Pilipino. Wag pong hintayin. Hintayin natin. Walang mangyayari sa atin. Di ba? Kung di tayo maninindigan at hindi natin sasabihin ng sama-sama kung ano po yung nasa loob natin. Yes. Mula naman po kay Sir James Denzel Mujano, yes, tita. Ulit, biniyayaan tayo ng wisdom ng Diyos at dapat trust your intuition. Sabi pa rin po ni Sir Fernando Claros, kung anak ni Soto ang nasa audiovisual ng Senado, bakit laging standby? Lalo na, nang piniritan na ni Ligarda si Soto, halos 1 oras akong naghintay. Na ano? Sa pagka-standby nung kanyang Sabi ni pinapanood. Bayani Junior B, ano ba to lang, putol Good morning po, Tita Carmen at Kuya James. Tandaan po natin, wala pong arigluhan pag nabasa na ito ating Panginoon. Sige. Mula naman kay Sir Manny Biso, uso ang komedya sa Kongreso, tapos na ang sarswela sa Senado, pero di pa rin tapos ang moro-moro. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, pansin nyo, tahimik na ang Kongreso. Dahil inilabas na nila sa kanila Andun na sa Senado. Doon nila itinaboy. Naroon yung bola. Doon ang dribble nila ngayon. itinaboy. Napunta ang gusot o gulo sa flood control ghost project. Anomalies, wag na kasi takpan, buksan na, basahin nyo na mga pangalan. Sabi ni Romeo Sunga, Bongbong natuluyan na yata sa pagkangiwi, hindi na maibalik sana. Wag naman. Sige, sabi ni Sally Sueño, nasaan ka na, bebe? Nagkakagulo na gobyerno, walang nananagot sa nakawan. Sabi mo, Pasko, bagong taon. Ano na nangyari? Lahat umasta ang Pangulo, magpahinga ka na.
Wala naman kay Ma'am Sally Sueño, ang mga wala ng hiya, pinatapon ng totoong nagmamalasakit sa taong bayan, pinagtulungan ng mga Duterte. Nabasa na rin. Sabi ni Shirley Uy Ang, piling presidential recto, kaya piling First Lady, si Vilma Santos, King and Queen of Bat. Ano? Sige, sabi ni Sally Sueño, nauso ang pelikula. Nabasa mo na to, zombie. Sabi naman si Jaime Samoy Bernante, Ercito, Subiri, Katsalyan. Akala ko, ilalaban nyo. Bakit bumawi kayo? Bakit gentleman ba kayo? Laban-laban, tapos bawi-bawi. Nabasa na rin yun. Shirley Uy, ang dapat mag-demand ang media at mga taong bayan na magpakita at magpa-interview si BBM live. O nga naman, dapat hilingin natin mga nasa larangan ng pamamahayag, di ba? Magpa-interview. O kung kanino nila gusto, di ba? Kami, hindi naman hihingi kami ng interview. Sige. Sabi ni Sir Edison Macasio, do good, fight for your country and fight for what is right. Huwag alala, this is not forever. God will intervene. Yes. Pilipinas, Duterte pa rin. Tama po yan. Sally Sueño, makakaon ng Pilipinas. Ako, nabasa na ito. Teka po. Hindi pa tapos. Sabi ni Edison Macasio, ayan, nabasa mo na rin yan. Sabi ni Sally Sueño, dapat palibutan ng mga tao ang Malacanang at congressman sabay-sabay sumigaw ng hinaing, lumuha ng malunod sila sa bawat patak ng luha. Mga walang konsensya. Tayo malulunod sila. Ang taas ng mga building nila. Sige. Anong malaki? 650 million o 1.3 trillion sa pananaw ng Kongreso? Ang mas malaki ang 650 million ni Sara, kay BBM 1.3 trillion. 125 million nga yung sinasabi nilang nilustay ni BP Sara. Samantalang yung 4.5 billion na taon-taon ay confidential fund ng ating Pangulo. Saan napupunta yun? Yes. Sige. Mula naman kay Sir Dangolis, calling out all OFWs, makialam po tayo, may boses po tayo, Bayan Pulso ng Sambayanan with Tita Carmen and Kuya James. Opo, welcome po kayong lahat. I-share niyo po sila, yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak, kakilala ng mga OFW sa ibang bansa. Pakishare po ang ating tumawag dito, palatuntunang pulso ng Sambayanan. Sabi ni Sir Jeans Dennis Almohano, Tita, di ba may classic na pelikula noon na And God Smiled at Me? Yeah, oo nga. Dapat napapa-smile natin ng Diyos. Hindi sa nga, bansang ito at ng mga leader natin. Paano i-smile ang ating Diyos sa ginagawa natin? Naiiyak ang Diyos, nalulungkot. Dahil nga, ang ginagawa natin, pawang lihis sa kanyang mga kagustuhan. Meron naman tayong banal na aklat, di ba? O bakit tira yata yung iba ang sinasamba? Pera. Yan ang Diyos nila sa lapi. Yung pera, hindi po kayo masasagip niyan sa kamatayan. Hindi kayo ililigtas niyan. Kahit diba? sa sakit. Hindi sapat. Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, wala naman problema sa COA ang budget ni BPA. Wala nga, sinasabi nga malinis. Pero pinipilit nila, lalo na itong mga makakaliwa o utak kaliwa. Yan sila Risa Ontiveros. Itong si Franz Castro, nagtataka tayo, nabanggit ko na naman to si Franz Castro, bakit hanggang ngayon nakakalaya? Bakit hindi ipatupad? Inano ng Court of Appeal, di ba? Dapat ipatupad na yan. Isa sila sa mga nagre-recruit, dapat tunayan, di ba? At yung sinasabi niyong EJK, maging ang NPA, meron din silang EJK. Bakit hindi nyo pinananagot kayo, Franz Castro, sa Tur Ocampo, Risa Hontiveros, Ridon, di ba? Yes. Bakit hindi nyo usigin yung mga nakukuhang mass grave, di ba? Dami niyan. Ang Melika ay mga NPA. Bakit yan? Bakit hindi nyo kasuhan ng MPA, ng EJK din? Mas marami ang kanilang napatay kung sisimulan pa na nung unang mag-umpisa sila. Yes. Mula kay Ma'am Sally Sueño, dapat palibutan ng mga tao ang Malacanang at kung nabasa na. Sabi ni Jaime Samoya Bernante, taasan niyo pensyon ng matanda, malapit na ho.
taas salary mga workers para makabawi kayo. Bye, bukas ulit. Ingat, may bagyong Basyang name. Basyang daw po ang bagong bagyo. Pagka na-aprobahan na yung Universal Social Pension. Para sa lahat ng seniors. Para sa lahat ng senior, tumatanggap man o hindi ng mga pension sa SSS, GSIS. Tatanggap na rin. Tatanggap din po kayo ng 1,000 dagdag sa inyong pension kahit na dagdagan pa ninyo ng 2,000 sa dami po ng mga prescription, mga gamot, mga ano ba yun? Pang-maintenance. Maintenance ng mga senior citizen. Hindi po kakasya. O yung pera ng mga senior citizen na mabuti kung lahat po tumatanggap sa kanilang mga anak ng tulong. Yung iba po, sulumente, nag-iisa na lang na senior citizen. Paano ngayon magkakasya? Yang po kaunti na pensyon na tinatanggap pagkatapos tila. Nakalista ka ba? Pag wala ka sa listahan. Ngayon, yung 80 taon, 80 years old. Makakatanggap na raw po kayo ng 10,000. Ako, lumampas 1995. Lumampas na. Pero ngayon siguro, pagtsatsagaan ko na. 10,000 rin. 10,000 rin po yun. Maraming mabibili rin. Maraming maipamamahagi sa mga apo. Sige. Sabi ni Sir Manny Biso, tiis-tiis lang tayo. 27 buwan na lang. Saka na, sabi niya. Sabi ni Shirley Uyang, bakit puro throwback photo ni BBM ang lumalabas? Claire Castro, BBM sagot, 2028, Sara na. Kung wala po dyan, ang chairman ng COMELEC na si George Garcia, maniniwala po ako sa inyo. Pero dahil sa may mga patunay, na tila may hocus-pocus, tila wala, ang ating COMELEC. O bakit dyan naluklok si Abante, samantalang maluwanag naman sa batas na hindi pwede ang second placer o yung mga natalo. O bakit siya nandyan at may pa-walk out pa? Kapal din ang mukha nito, meron din itong project Ghost ba yan? Asa na? Si Chua, isa rin din yan. Wala na tayong oras? Time. Ano pa bukas na ibuga ulit. Abangan niyo bukas. Babanat pa ulit Nakita ko, final words na. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po sa inyo. Salamat po sa kalabang po ko, James Gojo. Lagi po sabi lagi din piling gano'n. Tama, God bless us all. Okay, at ito po naman ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, patuloy na nagpapaalala. Ingat-ingat po kayo, lalong-lalo ng ating mga ka-senior citizen. Ingatan po ang inyong kalusugan, kumain ng tama, mga malulusog na pagkain, mga wag iwasan po yung mga mamantikang pagkain. So with that, I say mabuhay ang sambayan ng Pilipino, and may God bless us all. Marami pong salamat. Bye-bye! You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.